Hello guys, si Doc Patrick po ito at pag-uusapan natin ay tungkol sa retainers. So dito sa picture na to, ang patient ay nag-underwent ng isang orthodontic treatment. So nagpakabit po siya ng braces. Ayan po. So every month po, pupunta siya sa kanyang dentist para ma-align ang ngipin. It's either yung ngipin po is crowding or yung ngipin po have spacing. So, dyan pinapakita, monthly po yung adjustment. So, pinapalitan yung tinatawag na legal ties or yung mga goma. And it comes in different colors. Then, dito na, so, bandang end part na ng orthodontic treatment ng braces ng patient ay nire-ready na for braces removal or pagsusuot na rin ng retainers. So, pag nakuha na po yung magandang alignment, straight ang teeth, so it's time now to remove yung kanyang braces. Yan po yung procedure kung paano po tanggalin. Yan po yung sa upper at yung meron molar bands. So, ganyan po yung pagtanggal. Then, after that, ready na po siyang magsuot ng retainers. Isa po sa upper at isa rin po sa lower. Okay, so ano pang halaga ng pagsusot ng retainers? From the word itself, retainers, nire-retain po niya yung teeth, kung ano po yung nagawa ng dentist, yung alignment ng nagawa po ng dentist, para hindi na po siya mag-relapse or bumalik po sa dati. So, pinatitibay po niya yung pag-attach po ng ngipin. So, kasi yung nag-braces po tayo, minove po ng dentist yung mga ngipin, nagkaroon po ng mga movement, kung minsan nakatabingi, tinayo, kung minsan nakarotate, so inalign po niya. So kung tinanggal po, medyo malambot pa rin po konti yung mga ngipin, so kailangan po ng retainers para tumibay po at ma-prevent na po yung tinatawag na relapse. So, may mga iba-ibang klase ng retainers. Ito po yung common na retainers na straight wire po yan, stainless po. Then, gawa po yung retainer sa acrylic, kung minsan transparent, kung minsan it comes in different colors like blue, purple, green, so depende po. Para medyo exciting naman ang pagsusuot. Ang isa naman, if ever may missing ng ngipin, so parang lumalabas po, isa po tong combination na retainer and denture. So may mga patient po na may mga bakante na ngipin, kailangan po lagyan po yan. Kung hindi, maaaring migrate po or umandar po yung mga natural tools at pagsimulan ulit ng spacing. So, ayan po. Ganun rin, gawa rin sa stainless na wire na pang dental po yan, yung mga materials po na ginagamit and acrylic. May isang klase rin po na retainers. Ito po. Kung titignan nyo, hugis siya ng ngipin dahil po sinukatan po ng dentist yung ngipin ng patient. Then nag-form po, vacuum form po yan. So mas precise po yung pagkagagawa ng retainers pag ganyan. Fit na fit po yan. Maganda po siya na retainers, itong invisible retainers. Pero sa material, medyo brittle po siya at may tendency na magkaroon po ng cracks sa katagalan or maaring mabutas po
yung ibabaw sa katagalan. Then mag-breakage at maaring magpagawa ulit kayo ng panibagong retainers. So, yung retainers po, kailangan po araw-araw po nililinis. So, prevent nyo yung medyo abrasives, yung toothpaste, kung ano, ma-prevent po. Kasi masyadong abrasives po yon. Maghanap po kayo ng medyo mild na soap or anything na pang-cleanse. May mga nabibili rin po na mga solutions na panglinis po ng mga dentures. Mga binababad po yan. So, araw-araw po yung gawin para talagang ma-maintain po yung good oral hygiene. So, kung napapansin ninyo, yung retainers ay straight lang po siya. So, for self-cleansing. Dahil yung wires po ng straight wire, dudulas lang po yung mga food at mape-prevent yung food impaction. Then, mape-prevent rin po yung pagkabulok ng ngipin. Ayan, ito yung retainers. Pwede nyong ilagay retainers sa isang baso ng tubig at meron mga nabibili sa stores na mga panglinis ng pustiso. Kasama rin yan. Pwedeng gamitin yan sa inyong retainers. At higit sa lahat, wag nyo pong ibabalot ng tissue ang inyong retainers. Papagkamalan po siyang basura at maaari magkamali at ito ay may tapon po. So, never na gawin po ninyo yan. Usually, ang mga dentist ay nagpo-provide ng retainers or retainer case. So, dito po nilalagay ang inyong retainer. Ayan. So, may itatago po ninyo. Pwede nyo pong ilagay sa bag. Pwede nyo pong ibulsa. O pwede nyo ilagay sa cabinet at hindi po siya maitatapon at hindi po masisira. Usually, sinasabi ko sa patient ko na mas maganda tanggalin ng retainers pag kumakain. Kasi maaaring magkaroon ng food entrapment at mag-cause ng tooth decay yung ngipin. So, much better na tanggalin na lang yung retainers pag kumakain. Then, gano'ng katagal po suotin ng retainers? Depende po sa sasabihin ng dentist, depende sa history kung ano po yung nangyari before orthodontic treatment, like meron siyang crowding, spacing. So, kung minsan may mga crossbite po na tinatawag. So, nasa dentist po yon. You can wear yung retainers couple of years, pero kung kailangan pong extend, depende po yung sa dentist. Then, sa wag nyo pong i-attempt na i-adjust po yung retainers. Yung iba, ginagalaw po yung wire. So, wag pong i-attempt kung medyo may naramdaman kayong masakit. So, mas mainam pumunta na lang po kayo sa dentist at siya po yung bahala na mag-adjust sa inyong retainers. Then, isa pa, paglilinis po ng retainers, wag po kayong gumamit ng masyadong mga abrasives na kung minsan toothpaste, may mga abrasives po niyan kasi nakakaskas po niya yung acrylic. Then, maaaring dyan magkaroon ng tendency na luwag po yung inyong retainers. So, pero mas magandang gamitin ninyo yung mga mild na panglinis, mild soaps po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, ako po si Doc Patrick. Abangan niyo po yung mga susunod na vlogs. Thank you. Bye-bye.